Magandang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Welcome po sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, ang inyong lingkod, Charlotte of Cebu. Isang magandang araw po dahil nga bibisitahin natin yung pabahay ni Kuya Val. Kasi napag-alaman po natin ay lumipat na po dito si Brother Paas. Bibisitahin natin siya at tayo makikipagkwentuhan kung kamusta yung kalagayan niya sa bagong bahay niya ngayon. Kasama po natin ang team VSM, yung VSM po. Aso niyo po to, Brother Paas? Hello, Brother Paas! It's good to see you again. Good morning! Good morning to you. Wow, nakalipat ka na. Nakalipat na, kaya lang ginaayos ka. Oo. Hello po, ate! Magandang umaga! Ito po, makikipag-update lang po kami kung kamusta yung paglipat nyo dito. Yes, sir. Brother Paas, kamusta po? Kamusta? Ito, medyo malakas na. Yeah, you look healthy nga. Oo, kasi parang kakaiba pag nandito pala sa sariling bahay. Oh, welcome! Nag-aayos pa kami. Di ba na welcome? Congratulations, ate! Brother Paas, congratulations dahil finally nakalipat na po sila, no? Sa bago nilang bahay. Kahapon lang po yun, di ba, Brother Paas? Oo, kaya nag-aayos pa kami. Oo, hindi pa po sila tapos. Kung nakikita nyo po mga kalingap, lalo na dun sa loob ng bahay nila, ay nagkalat pa po yung mga gamit dahil nga hindi pa po sila tapos sa pag-aayos at paghahanda. Congratulations po, ate. Kasama po natin ngayon ang asawa ni Brother Paas. Brother Paas, anong pakiramdam na nakatira na kayo ngayon sa iyong sarili at bagong bahay? Masaya, masarap sa pakiramdam kasi wala na akong iintinding upa. Totoo, no? Hindi na buwan-buwan nag-iisip kung saan kukuha ng bayad ng renta. Ang laki talaga. So, hindi ko po inaasahan, uy, biglang umulan. Congrats, ang ganda ng mga, mga interview mo. Ay, maraming salamat din. So, yung mga kalingap, no, kung mapapanood niyo po sa aking channel, nagkaroon po tayo ng interview kasama si Brother Paas. Doon niya po isiniwalat na siya lilipat December 18. So, nangyari po talaga kahapon. Kaso lang hindi kami nakapunta dahil nga napaka-busy din po natin. May pa-field mission po tayo. Ang ating Christmas party bukas. 21, Sabado pa po. Saan? Sabado. Ay, hindi ko pa alam yung venue. Baka parang yun parang pa-surprise pa yata. I'm so glad na andito na pala. Yes, kasama natin ang VSM Barako Boys. At ito po yung kapatid ni Joey the Great. Barako o Baraka? Barako yan, pre. Lalaki yan, pre. Ayusin mo, baka makakita. So ayun, no, mga kalingap, dahil kasama naman po natin ang VSM, tayo po'y manghingi ng kanilang mensahe. Dahil si Brother Paas, bago lang lipat dito. So, simulan natin kang Nathan. Nathan, anong mensahe mo kay Brother Paas na sa bagong bahay niya? Finally, lumipat na siya at may sarili na siyang bahay. Anong mensahe mo? Siyempre, masaya kami. Alam nyo kasi pag may sarili kang bahay, napakalaking minus gastos sa bayarin. Especially pag nangungupahan ka. Pag may sarili kang bahay, napakalaking ginhawa ito sa buhay. At masasabi natin sa atin to. Sariling atin, mahalin natin, bawal ibinta. Ay, pangarap ko ito, hindi ko ito bebenta. Bawal ibinta ang bahay. Ang dami ko na nabas dito, tapos bebenta ko pa. Nabas talaga. So, ayan po, siyempre, congratulations kay Brother Paas. At lipat na sila sa sariling bahay at sarili nila talaga. Ikaw? Yeah, anong mensahe mo kay Brother Paas? Ayan, unang-una, isa sa mga pangarap ng mga tao ang magkaroon ng sariling bahay, no? So message natin kay Brother Paas, congratulations, and then meron na silang bagong bahay kasi nga po sa sobrang hirap, mahal ang bayarin lahat, kuryente, pati na tubig, bahay, di ba? Oo, malaking binahawa talaga yun. Huwag ka nang Ayusin mo, hindi ganyan ang panalita ng Barako. Oy, talaga. Talagang di ba? Masaya kami sa Team Barako na yun, finally nakalipat na sila Brother Paas. And sana tuloy-tuloy na ang blessings ni Brother Paas at syempre alagaan, no? Kasi ito po ay bigay lamang ng mga nagmamahal sa iyo, lalo na sila Kuya Val at Kalinga Prab. Yan, no? O ikaw, madam. Ate G naman, Ate G. Salamat sa bigas. Good morning kay Brother Paas. Message pa sila sa iyo. Brother,
magpagaling ka unang-una sa lahat para matamasa mo ang inyong dream house. Di ba? So yan ang prayer namin sa iyo lahat. Ikaw ay magpagaling at mahalin mo yung bahay mo. Kasi kung hindi ka magpapagaling, useless lang yung bahay mo. Di ba? Oo. Kaya magpagaling ka. Una sa lahat, ang Panginoon Diyos. Pero, dapat may gawa ka rin. Only God knows. Oo, nandun na tayo. Pero gawaan mo din ng paraan para ikaw ay gumaling. Kasi kung hindi ka gagaling, sayang yung bahay mo. O, di ba? O, di ba, sister? O, yan. So, ito lang message ko sa'yo, Brad. At magpagaling ka. Sino susunod? So, ayun, ang ganda po ng mga mensahe nila, no? Ngayon naman po ay kasama natin si Nelson. Siya po yung kapatid ni Joey the Great. Anong mensahe mo ka Brother Paas? Ay, congratulations, Brother Paas. Ngayon lang po ako nakarating dito at ngayon lang po kita nakita. Pero ganun pa man, congratulations po sa pabahay. And sana po maalagaan po natin ng maayos, ano? At wag po natin pabayaan. Kasi, pangarap ko ito. Natupad po yung pangarap natin. Opo. Tama po. Tama. Parang galit po siya. Ay, maraming salamat kay Kuya Bal pa rin, Kuya Bal Santos Matubang sa pabahay na binigay niyo kay Brother Paas. Ayan. Actually, nagsisimula pala kami mag-ayos ng bahay. Kami po ay natutuwa lahat para kay Brother Paas. At alam naman po natin dahil pinangarap talaga to ni Brother Paas, ito'y aalagaan niya. Tayo po yung nag-a-update dati. Ako po talaga'y natutuwa sa kanya, no? Finally, yung bahay na ina-update natin ay nandito na po si Brother Paas. Dito na po siya mismo nakatira. So by the way po pala, Brother Paas, may pinabot pong bigas. May dala kaming bigas para sa iyo. Galing yan kay Kuya Bal Santos Matubang. Okay? Salamat nga pala. Salamat, Kuya Bal, kasi wala na ako talagang budget. Wala na akong bigas. Kaya tamang-tama, hasmin pa. Talagang ang Diyos talaga nagpo-provide. Pag wala ka, dumarating. Oo. God will provide. Hindi pa nauubos. Meron. May biglang darating. Tsaka tamang-tama kasi wala na akong budget talaga. Wala akong kikitain ngayong buwan na ito. Kaya sabi ko nga, talagang purihin ang Diyos kasi wala man akong pera. Meron naman akong bigas. So, salamat kay Kuya Bal, siyempre sa Team Kalingap. At purihin ng Diyos, kanina nagulat ako, nakarami ako ng kain. Wow! Paglupat ko. Magandang balita po yan. Nahuli pa rin siya, sabi ko lang, uy, ang dami mo na nakain. Ang dami ko nakain. Very good, Brother Paas. Very good. So, yung po mga kalingap, nakikita na po natin yung pagbabago, no, sa physical na kanyuan ni Brother Paas. At tayo natutuwa nang sinabi niya ay ganado na siyang kumain. Kaya lang, ang ano ko lang kahapon, wala sila, si Agul. Si Kuya Mil lang ang ano. Oo, si Kuya Mil lang busy kasi kami. Tinulungan naman ako ng Team Brooks. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Kaya nagsumikap talaga kami ngayong araw na to na mabisita ka, Brother Paas, kasi kahapon napaka-hectic din ng schedule namin. Abala din kami doon kami sa sa Basod, nag-i-interview din. So ngayon kami po ay natutuwa, pati na po yung mga viewers natin, at laking pasalamat po natin, no, kasi finally nakalipat na si Brother Paas at laking tulong din po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ay, malaki talaga. Oo, shout out din kay Kuya Mel, dahil siya din yung tumulong sa pag-drive, sa paghakot ng mga gamit nila. Hindi po madali ang paglipat ng bahay, no, lipat, shout out din sa Team Brooks kasi hindi din sila nag-atubiling tulungan si Brother Paas. Maraming salamat po talaga sa inyo, Kalinga Partners, kasi kasi kayo pong naging instrumento, no, para mapabago at mapagaan po yung buhay ni Brother Paas. Anong mensahe niyo, Brother Paas, sa mga taong walang sawang sumusuporta sa inyo? Una, sa Diyos, kasi pangalawa, God's favor at man's favor kasi ang naranasan ko. Amen. So, napakalaking bagay pag may God's favor ka, mararanasan mo yung man's favor. Totoo yan. So, purihin ng Diyos kasi although hindi man ako nakakasama sa mission ng Team Kalingap, pero ang puso ko nasa Team Kalingap pa rin. Nag-aano lang ako, talaga nagpapalakas lang kasi namimiss ko na rin naman talagang mission. Kasi yun na yung nakasanayan mo. Kasanayan ko na, at the same time, siyempre, masaya ako kasi ang sarap pala ng feeling na uupo ka sa sarili mong bahay. Tapos,
wala kang iisipin bayarin na pag iga mo ay iisipin mo ano kaya ibabayad ko sa susunod na buwan. Totoo So, yan. sa ngayon wala na akong intindihin bayarin na buwan-buwan kundi ang intindihin ko na lang kuryente lang. Dahil may Tubig, tubig naman wifi. ako. Tsaka ang kailangan ko na lang talaga sa ngayon so far, mabilang ko ng pintuan yung kusina. Wala pa. Wala pang pinto eh. Tsaka mamaya pag hindi na umulan, meron naman akong konting ipon na pambili lang talaga ng bowl. Kasi walang bowl eh. Walang bowl yun? Wala. Kaya bibili ako ng bowl, yun lang. So, God provide naman. Hindi lang talaga matino pa ang panahon ay pagka ganito kasing panahon, talagang dito sa Daet, huwag mong asahan yung init. Talagang buong isang buwan yan ng Disyembre, puro ulan yan. Hanggang February yung ulan. Ganun pala. Dito, walang sawa ang ulan dito sa Daet pagka ganitong panahon. So maraming salamat, Brother Paas. Kung hindi nyo, kung okay lang po, pwede po ba kaming pumasok at magbigay update? Kasi yung bahay po mga kalingap, pwede na siyang tirhan, pero hindi pa po ito tapos. Katulad po dito sa veranda, may ilalagay pa po yan. So ongoing pa din po yung pag-aano nito, pag-i-improve, pag-aayos, pag-i-improve. So pasok po tayo mga kalingap, no? Ito'y update lamang. So, dito yung magiging kwarto ni Brother Paas. Tama po ba, ate? Ito yung kwarto ni Brother Paas at saka ng asawa niya. Dito naman po yung sa anak niya po. Pero hindi pa po tapos to kasi lalagyan pa po ito ng division mga kalingap. Magiging silbi dalawa po ito sa pagkakaalam ko. Kasi para sa anak po ni Brother Paas yan. Yung kusina po, yun po yung inaano. Ito po yung sinasabi ni Brother Paas na kung maaari, gagamitin niya ang sarili niya yung ipon para sa pintuan. So, malawak po yung kusina ni Brother Paas. Kaya lang hindi pa po tapos. Lalagyan pa po ito ng tiles. So, kahit na kahit nakalipat na sila, ongoing pa rin yung paggawa nito. So, tama nga pala. Ito yung toilet. Ito yung CR nila. Wala pa po palang bowl. Na yung passport ko, pre. Ito naman po yung shower room. Wala pa ding shower. Meron na? Oo. Ikakabit pa lang. Oo. So, yung gagawing yung kulang mga kalingap ay sa kusina po. Sa kusina. Pero konting-konti na lang. Tulad ng bowl, shower, at saka ito pintuan. Ay, ang ganda. Kasi may ito may bowl pala. Hindi to, no? Kasi maliit ate sa maliit. So, papalitan nila yan, yung talagang kung saan sila komportable. At dito po, banda sa likod, ang ganda kasi may puso. So, pag dito kasi sa Camarines Norte, konting ulan lang, ay napuputol agad yung tubig. So, kahit papano, ito talagang nakakatulong sa kanila, yung may puso baga. Dito sila kumukuha ng tubig. So, konting-konti na lang. At ang importante ay pwede ng tirhan. Yan yung rason kung bakit nandito na si Brother Paas. Kasi ang hirap talagang mangupahan. Totoo yan. Buwan-buwan kang nagbabayad, tapos hindi po mura ang rentahan ngayon. So, ate, kamusta? Gusto kitang ma-interview din. Ang ganda ng bahay mo. Congratulations. Isa ako sa nag-a-update ng bahay mo ay. Ano po sa pakiramdam na finally, kayo po ay nakatira na sa sarili mong bahay. Ang sarap ng pakiramdam po, mama. Sa 14 years namin pangupahan. Ngayon, nandito na kami sa sariling bahay. Salamat sa Lord. At kila Kuya Bal, at na Kalinga Prab. At sa lahat ng sponsor po. At talagang kahapon na naghahakot kami. Tapos dito na kami na papunta. Sabi ko parang panaginip lang na yung lilipatan namin ay sarili na naming bahay at di na. Yung pagod nga, sabi ko, Tibali Lord, minsan na lang ito pagod nito pag naayos na sa kabila, hindi na kami mapapagod yung linis at na lang ayos. Kasi dati, pag malipat kami at nangungupahan nga, sabi ko, hirap talaga magkara-impake ka, pag lilipat mo, lalabas, mga gamit. Yan, naranasan ko yun, kaya ang di ginawa ko, pray ako sa Lord. Lord, sabi ko, bigyan mo naman kami ng lupa at bahay na sarili namin kasi nakakapagod. Halos mga 8 yata yung nalipatan namin sa pangupahan. Kasi 14 years na kami dito, pa 15 years na dito sa Daet.
Kaya talagang kahapon yung sabi ko, Lord, salamat talaga kasi yung wish namin, yung prayer namin ngayong 2024 na makalipat kami ay tinupad na ng Lord kahapon. Gaman doon yung pagod, pero lilipas man lang din yung pagod. Tapos kagabi yung sarap yung pakiramdam, nandito na kami. Tuloy-tuloy yung tulog sa sariling bahay. Totoo yan mga kalingap, no? Ramdam ko din yung sitwasyon ni ate kasi kami din ay nangungupahan lang din. At mahirap din palipat-lipat, balot agad, lipat. Ayun, napakahirap talaga pag hindi ka nakatira sa sarili mong bahay. Pero ako po talaga yung natutuwa kasi nga, finally, ang gaan na sa pakiramdam, wala ka nang iisipin. Oo. Yung ano lang, pagkain na lang sa araw-araw, yung uulamin, kuryente, ganun. Pero yung bahay kasi, malaki po kasing halaga yan pag buwan-buwan kang nagbabayad. Oo. Pag malapit na yung bayaran, maisip ka na naman. Sabi ko, bayaran na naman, 4,000. Saan na naman kaya kami kukuha? Kaya buti ay... So, 4,000 yung renta nyo dun sa kabila? Sa bahay lang yun, wala pa dun kuryente at tubig. Pero malaki na yun, no? 6K to 8. Yung buwan na babayaran nyo. Yun lang. Tapos may sakit pa si Brother Paas. Ibang expenses na naman. Ako pati nagkasakit. Pero linalabanan nga lang namin kasi nag-aaral kay mga anak namin. Oo nga. Nakwento niya sa interview ko. Nagulat din ako nung sinabi yun ni Brother Paas. So, kayo po bilang asawa ni Brother Paas, labis po kaming nagpapasalamat din sa inyo. Hindi madali maging asawa. Lalo na may ano ka pa, may husband ka pang may sakit, no? Yun talaga, siya po talagang ang nag-aalaga kang Brother Paas. Saan po kayo humuhugot ng lakas? Ano po sa Lord, sa panalangin na lang, tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kung wala nga ang Diyos, marahil ay hindi na namin alam mag-asawa kasi unang ako nakaramdam sa aking breast. Tapos yung naging normal na yung aking breast, siya naman nakaramdam ng kalagayan niya. At yun nga, ngayon ay siguro dahil nga sa hindi na ako nag-continue sa mga ininom kung ano, yung mga food safe namin. Nung nagpaan ako nung November, may bukol ulit na nakita sa ultrasound. Pero ipay-pray na lang din namin kasi ayaw na nga magpa-opera. Ang hirap bukod sa yung hirap mag-opera, tapos yung gastos, yung oras. Kaya still prayer pa rin ang kailangan namin mag-asawa. Palakasan kami sa isa't isa. Lalo na sa kalagayan niya na talaga minsan nahihirapan siya. Sabi ko, Lord, ikaw naman ang may hawak ng buhay namin. Tulungan mo kami at wala na yung mga perang dapat gamitin ay yun nga, naidagdag na dito yung iba. Yung iba naman ay naibibili ng mga gamot niya para matuloy-tuloy yung pag-inom niya. At ayaw din na nga niya magpa-opera kasi labito ka baga yun na ano din siya at baka kung ano pa mangyari. Kaya talagang dun yung prayers namin sa Lord na gumawa ang Lord ng himala. Kaya tutuwa talaga ako kasi kahapon patanghali, kagabi hanggang kanina. Parang ang gana niya kumain. Ako inipigilan ko nga. Sabi ko, baka mabigla yung tiyan mo. Ang dami mo na nakain. Siguro talagang naano na niya na masaya siya. Masaya siya dito. Komportable siya. Gumaan yung pakiramdam niya. Payapa na yung ano niya, puso't isip kasi nandito na nga. Parang nalalas na yung stress niya. Yung stress niya. Yung pag-alala niya. Parang magandang ambience dito. Totoo yan. Sarap ang hangin. Maliwalas, relaxing. Kaya, yun talaga ang idinudulot pag nakatira ka sa bagong bahay. Parang bagong bahay, bagong pag-asa, bagong buhay sa mga nakatira. So lahat po kami ay masaya po talaga. Ilang beses ko talagang inuulit yun ngayon, no? Kasi isa ako sa nagbibigay update sa bahay ni Brother Paas. At ngayon nakalipat na, ako talaga ay parang proud din po ako kay Brother Paas kasi hindi po siya sumuko. Hindi po madali yung sitwasyon nila, mga kalingap. Kaya dahan-dahan po tayo sa mga pakomento. Batid po natin na may mga negatibong komento ding natatanggap si Brother Paas. Ito po ay hindi nakakabuti sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Dahil sila po ay may karamdamang iniinda po, no? So, sa pagbibigay komento, i-ano na lang natin, ipagdarasal natin sila. They need prayers po, hindi po mga negative comments, mga kalingap, no? Let's be sensitive. Kasi yung taong pinagsasabihan natin ay may puso't damdamin din po yan. Hayop nga nasasaktan, tao pa kaya. So, yun po, no, they need prayers.
So, ipagdasal po natin sila na why mabigyan na ng maka-recover na si Brother Paas. May positibong changes na nga, pagbabago, dahil nga kahapon, mulat nang lumipat sila dito, ay mas lalong gumana ng pagkain ni Brother Paas. So, sana'y patuloy na ang magandang pagbabago na iyon. At si ate din, sana'y may iniida din siyang karamdaman. So, God heals. Walang ibang makaligtas. Walang iba. Oo. Kahit ano pang sakit niyan, as long as you have the faith, yun po talaga yung importante. So, let's just keep praying for them, no? Isali po natin sa mga dasal natin si Brother Paas. Dahil alam niyo po ba, yung mga dasal niyo, yan yung rason kung bakit humaba ang buhay niya. Yan ang rason bakit nandito pa rin po siya sa mundong ibabaw. Dahil po sa mga prayers po natin sa pamilya niya. So, we won't stop praying for them, no? Kasi nga, ito talaga yung malaking sandata at malaking maitulong natin sa kanila. Walang katumbas na pera po yung pagdarasal natin. Libre lang po magdasal, pero sobra po, hindi po nababayaran yan. So, prayer brigade po tayo mga kalingap. Yun po yung kailangan nila. So, ayun, maraming salamat po, no? Maraming salamat po talaga dahil komportable sa wakas, magiging komportable na si Brother Paas at naliless na talaga yung pag-alala niya. Isa sa rason kung bakit talaga siya nagkasakit dahil sobra-sobra yung pag-iisip niya ay sa mga bagay-bagay, oo. Hindi dapat may stress si Brother Paas. Kaya andito lang po yung Team Kalingap sa pamumuno po ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, Kalingap sponsors and Kalingap partners para handang umalalay at tumulong po sa kapwa din natin vloggers, no, katulad ni Brother Paas. Kasi ang dami na ding natulungan ni Brother Paas. It's our way of thanking him back. Ito po yung araw o pagkakataon na tayo naman po mismo ang magbigay ng pagmamahal sa kanya. Kasi ang dami niyang pagmamahal na binigay noon, tulong sa ating kapwa. Ito na po yung oras na ipadama natin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Brother Paas needs us po talaga. So maraming salamat po mga kalingap. Ito po ay pa-update lang. And baka sa susunod nating pagbisita ay maayos na po to, no? Shoutout po pala sa mga lahat na nag-sponsors na maipetayo ang bahay na ito ni Brother Paas. Ito po ay hindi mangyayari kung hindi din po sa tulong at pagsuporta nyo financial, no? Laki pong pera na gastos nito. At kay Kuya Val din, kasi batid naman po natin na ginagamit din ni Kuya Val yung mga revenue niya, yung sariling pera niya sa mga pabahay niya po. So, ayun, congratulations. Congratulations po lalo kay Kuya Val. Kasi isa naman pong tao ang kanyang nabigyang pag-asa. Maraming salamat po. So, dito na lang po muna tayo magtatapos mga kalingap. At saka stay tuned lang po sa ating mga pa-update. It's me, Charlotte of Cebu po, ang inyong lingkod. At ito ang ating Kalingap Charity Update. See you next time!